Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon Edition.
Reports Afternoon Edition. Dalawang bangkay na hindi patukoy na sospek natagtad ng tama ng bala na tagpuan sa bayan ng Middimbang sa Maguindanao del Sur. Bandera Headlines. Arestado ng City PNP ang isang ulat ng droga sa isang drug bypass operation sa lungsod ng Cotabato. Bandera Headlines. Mga infra project na hindi pa natatapos, maigting na pinamomonitor ni Chief Minister Abdul Rauf Magkakuwa. Farm offices binigyan ng 3-day deadline para sa kanilang report. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Martes, ika-17 sa buwan ng Hunyo 2025. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heberola at ang programang ito ay inyong napapakinggan sa dial ng inyong mga radyo sa 105.3 DX JNFM at napapanood live sa inyong mga telebisyon at di Maguindanao Sky Cable sa Channel 4 at 33 at nasusubaybayan sa social media sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. At ito ang programang Bandera Afternoon News Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. At una sa ating mga nakalap na mga balita. Dalawang bangkay ng di patukoy na kalalakihan ang natagpuan sa bayan ng Maguindanao. Sa bayan ng Datuangal, Midtimbang kung saan tadtad ito ng mga tama ng bala. Ang detalye ihahatid ni Raisa Kamid. Kabanderang Raisa, ibandera mo. Bandera Live Report. Bangkay ng dalawang kalalakihan na tagpuan sa sitio Atawa, Barangay Tulunan, Datuangal, Maguindanao del Sur, umaga ng Martes. Ayon sa Datuangal MPS, ang dalawang bangkay na natagpuan ay kapwa mga kalalakihan at may sugat o tama ng baril na nakasuot ng maong shorts, jersey at t-shirt. Ayon sa mga residente, hinihinalang itinapo ng mga bangkay nakaraang gabi ng hindi patukoy na mga sospek. Inalampasan ngayon ng PNP ang pagkakakilanlan ng mga biktima at ang salarin sa krimen. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Raisa Kamid, Basta Balita. Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, tulak ng iligal na droga na arestado ng City PNP sa inilatag na drug bypass operation. Kinilala ang naaresto ang suspect na si alias Watari dahil sa pagbebenta ng iligal na shabu. Si alias Watari ay 50 taong gulang, ay kabilang sa street level individual dahil sa pagbebenta ng iligal na droga na residente ng Barangay Rosario Heights 3 sa lungsod ng Cotabato. Naaresto ito ng Cotabato City Police Station 1, katuwang ang City Drug Enforcement Unit at ang iba pang law enforcement unit sa nasabing lungsod. Positibong nakuha sa kanyang posisyon ang ilang pakete ng shabu
at ang drug bypass money na ginamit sa transaksyon. Hawak na ngayon ng kapulisan si Watari at makaharap sa kasong may kaugnayan sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita na may kaugnayan pa rin sa iligal na droga. Arestado naman ang Ampatuan, Maguindanao del Sur ang isang suspect at nasa higit 50,000 halaga ng droga ang nasabat. Ang detalye ay ihahatid ni Raiza Kamid. Kabanderang Raiza, i-bandera mo. Bandera Live Report. Inaresto ng mga pulis ang isang drug suspect matapos kumagat sa ikinasang drug buy-bust operation ng PNP sa Purok, Bayanihan, Barangay Kamasi, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Sa report ng PNP, kinilalang drug suspect na si Elias Sala, 37 anyos, walang trabaho. Lumalabas sa investigasyon na suspect ay hindi umano residente ng Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ngunit dito nito napiling makipagtransaksyon ng illegal na droga. Nakuha sa posisyon nito ang 2 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Mahaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002 na ngayon ay nasa kustodiya na ng Ampatuan NPS. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Raiza Kamid, Basta Balita. I-bandera mo. Samantala sa iba pang mga usapin, mga infrastructure project na hindi pa natatapos, maigting na ipinamomonitor ni Chief Minister Abdul Rauf Magkakuwa. BARM officers binigyan ng 3 araw na deadline para makapagsumite ng kanilang report sa kanilang mga proyekto. Kasunod umano ito ng mga ulat na mayroong ilang mga proyekto na pinondohan noon pang 2019 ang hindi pa natatapos hanggang ngayon. Ang hakbang umano na ito ay bahagi ng pinaigting na monitoring effort na ipinatutupad sa ilalim ng Bangsamoro Task Force on Infrastructure Project na nilikha ni Chief Minister Abdul Rauf Magkakuwa sa bisa ng Executive Order No. 004/2025 na layunang alamin ang aktwal na kalagayan ng mga proyekto ng BARMM sa iba't ibang lugar. Dahil rito inatasan ni Magkakuwa ang lahat ng mga tanggapan sa BARM na magsumite ng kanilang infrastructure report at noong June 19, 2025. Inaasahan ng administrasyong Magkakuwa na sa pamamagitan ng inisyatibong ito ay mas mapapabilis ang pagtukoy ng mga proyektong natapos na, naiwan o kailangang tutukan bilang bahagi ng commitment ng BARM sa moral governance at effective public service. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, Moro Province proposal sa Special Geographic Area, malaki ang pag-asa na mapapasa sa Kongreso at Senado. Buo ang tiwala at pag-asa ni BTA BARM Member of the Parliament Muhammad Kelly Antao na maaaprobahan at maipapasa sa Kongreso at Senado ang panukala ng Moro Province na bubuuin ng 8 bayan mula sa Special Geographic Area ng BARMM. Bagamat magtatapos na ang 19th Congress sa June 30, maaari namang aniya na i-refile ito sa 20th Congress na inaasahang susuportahan din ng mga kongresista at senador. Ang mahalaga ayon kay MP Kelly Antao ay ng draft proposal o ang panukalang batas na aprobado na sa committee level ng Senado. Ipinaliwanag ni MP Antao na ang panukala na Moro Province ay mayroong historical significance para sa Bangsamoro people kaya't ito ang napili na ipangalan sa bagong itatatag na probinsya sa SGA BARM. Kung sakali naman na maisa sa batas, ang panukala magkakaroon pa ng plebisito upang ito ay maratipikahan. Ang Pangulo ng Pilipinas ang pipili ng mga officer in charge o acting officials na mamumuno sa bagong itatatag na probinsya.
Hanggat hindi pa dumarating ang eleksyon, maliban sa pagbuo ng bagong probinsya, mayroon ding isang congressional district na ipinanunukala na laan para dito. Ang kabisera naman nito o seat of government ng bagong itatatag sa lalawigan ay ipanunukala sa bayan ng Pahamudin. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, Bangsamoro Information and Communication Technology Office katuwang ang Ministry of Local Government o MILG sa proyektong libreng Wi-Fi sa 37 barangay sa lungsod ng Cotabato. Nauna na silang nag-pilot testing sa City Plaza of Cotabato at naging matagumpay naman ito. Umabot ng 3 taon ang naging kooperasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cotabato at Bicto bago na isakatuparan ang nasabing proyekto. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Martes, 17 sa buwan ng Hunyo 2025. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heverola at ito ang Bandera Afternoon News Edition. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahala.